So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Kahit na online class tayo, kahit na sobrang init, but we need to be more flexible, no? Kasi, grabe, sobrang init talaga ngayon sa labas. Okay? Pero, ayun nga, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkatuto. Alright? So, we are done with our Module 7 last week, and we are also done with our quiz number 1. So now we will proceed to next module 8, functions and importance of education in the society. So napakahalaga nito pag-aralan lalo na kayo no mga mag-aaral, ating mga future professionals, all right? So but before that, let us proceed with the specific objectives or specific learning objectives. The first one, define education. Next, trace and describe the educational system of the Philippines. Next one, give the functions and importance of education in the society. And lastly, evaluate how education functions and affects society. But before that, I have a question here. What is education? No? Ano nga ba yung edukasyon? Bakit ba natin ito kailangan? No? Ano nga ba yung pinaka-importansya nito lalo na sa isang bansa? Okay, so kung meron kayong naiisip, I believe meron dyang negative, meron dyang positive, no? Or meron dyan mga perspectives na nangyayari ngayon about education. Alright, but let us define first the word education. So, education, according to Macionis, education is the social institution through which society provides its members with important knowledge, including basic facts, job skills, and cultural norms and values. No? So basically, when we say education, it is the training ground ng mga mag-aaral, 'di ba? When we say training ground, dito mas nabuboost yung confidence, dito mas lumalalim yung knowledge, dito mas nakikilala niyo yung sarili niyo na magaling pala ako dito, ito pala yung talent ko, ito pala yung mga skills na meron ako, and that is all about education, 'di ba? And of course, yung mga norms, yung mga values na meron tayo, and we discussed it already, 'di ba? Yung mga norms and values. And syempre, started in education talaga, kung anong napag-aaralan, kung anong nai-impart sa'yo. And also, education class, it is not about imparting knowledge. It is also about nurturing. Okay? Hindi lang kung paano ka matuto academically, pero paano ka rin maging mabuting tao. And that is all about education. Diba? When we say nurturing, it is not only about kung ano yung natututunan mo sa eskwelahan. Okay? Pero kung ano yung tinuturo sa'yo para maging tinuturo sa'yo na mabuting asal. Okay? So, next question is, education in the Philippines. Ayan. Dito na yung sinasabi ko, alam mo kung may negative and positive silang naiisip dito. And kung sayang nga kung nagpa-recite lang talaga tayo, I believe marami kayong masasabi about the education in the Philippines. Tama ba? Tama ako, di ba? So, education in the Philippines, di ba? So, ano nga bang meron sa Pilipinas? So, sabi dito, education in the Philippines is managed and regulated by the DepEd. And of course, ang department na meron tayo is DepEd. Sila talaga yung nag-utilize ng fund. Sila din yung nag-manage or nagpapa-implement ng curriculum na meron tayo ngayon, 'di ba? Ano bang merong curriculum tayo ngayon? K-12 curriculum. Yan, that is part of job of DepEd, 'di ba? Ano na nila yan? Gawain ng DepEd yan. Okay? So, kung may isip natin na education in the Philippines, talagang meron naman talagang mga positive din. Titignan natin, may nakikita tayong improvement, nakikita tayong development. But when we say negative, I guess may mga may isip din kayo dyan. Siguro yung pinaka nakikita ko sa ngayon, not not just negative, pero ito yung mga bagay na pwede pang ma-improve when it comes to education, 'di ba?
Number one is yung mga facilities. Okay? So kung mapapansin natin sa atin pa lang, 'di ba? Talagang kulang na sa mga facilities sa Metro Manila. Eh how much more sa mga rural na lugar, 'di ba? Talagang may mga mag-aaral, may mga estudyante na naglalakad pa ng napakalayo kasi nga kulang yung eskwelahan na meron sa lugar nila, 'di ba? And one of my friends, sabi niya sa akin doon daw sa sabi ba ako ng lugar? Doon daw sa Montalban, no? Sa Montalban is ano na yan eh, kumbaga katabi na siya ng NCR. No, napakalapit niya na sa NCR. Pero bakit may mga estudyante pa rin daw doon na napakalayo ng nilalakad para lang makapunta sa eskwelahan nila? It is because of lack of facilities, no? Na dapat talaga is nalalaan sa mga mag-aaral. And I believe marami pa kayong napapansin na dapat mangyari, 'di ba? Sa edukasyon na meron tayo. Pero ayun nga, and hopefully one of these days, one of these years, 'di ba? Mangyari at ang dapat mangyari dahil deserve 'yan ng mga kabataan. All right? So next tayo. So, nalaman na natin what is the definition of education or anong merong edukasyon meron sa Pilipinas. Of course, we are under the Department of Education. Okay? So, let us proceed to the types of education. So, dito naman tayo, ano ba yung mga types of education? The first one is formal education. No, ano bang meron dito sa formal education? So, pag sinabi daw nating formal education, it is the classroom setting. Ito class ha, kahit na nagde-discuss ako, you can read those sentences or definitions sa slides na pinapakita natin. Alright, so when we say formal education, it is about the classroom setting. No, ito yung standard na nakikita natin ngayon na meron na nangyayari sa loob ng eskwelahan. That is formal education. Okay? So, sa formal education, papaloob dyan yung preschool. From preschool, also meron din dyan elementary, tertiary, so on and so forth. Pero dito class, pag sinabi natin formal education, it is the basic levels. Okay? Basic levels na kailangan ma-attain ng mga estudyante. Okay? Kumbaga hindi ka makakapunta sa next level kung hindi mo matitake yung mga naunang level. Okay? So, sa formal education class, sabi dito, at the end of each level, the learning must obtain certification in order to enter or advance to the next level. And that's what we said. And formal education shall correspond to the following levels in the basic education. So, ito na yung sinasabi nating basic education. The first one is, yung mga batang yan, ano ba tawag dyan? Diba? Pag mga ano pa lang, mga let's say, nag-e-edad yan ng 6 years old to 12, 13 years old. Ang tawag natin dyan ay, 12, 11 years old, ayan. Diyan mga nakapaloob ang elementary level or the elementary education. When we say elementary education, it involves compulsory. Ayan, eto na, class, wag na wag nyo tong kakalimutan. Pag sinabi natin compulsory, that is elementary. Okay? It is a formal education primarily concerned with providing basic education and usually corresponds to the traditional 6 grades or 7 grades. And in addition to preschool program. Of course, meron tayong preschool. Pero bakit madidiscuss na agad natin itong elementary? Because we are now in K-12 curriculum, 'di ba? So, kinder muna talaga. So, pero dito sa elementary education class, kinakailangan dito is i-take or kinakailangan to munang pagdaanan ng mga estudyante. Okay? So, ang mga bawat kabataan daw ay compulsory. Ibig sabihin, obligado mag-aral ng elementarya. Okay? So, kung meron man dito, mag-e-eduk students, napakahalaga nito, no? Na kailangan malaman na ang pagiging elementarya ay compulsory. Okay? So, kumbaga, karapatan ng bawat mga mamamayan na mag-aral from
elementary. Kasi 'di ba, sa elementary dito mo matututunan magbasa, dito mo matutunan magsulat, magbilang. So napakahalaga, itinoobliga ang bawat isa na pumasok sa elementarya. Okay? So, next. Yan. Sabi nga dito, elementary education, it is the first part of the educational system. It includes the first 6 years from grade 1 to grade 6. Okay? So, next. Okay, next is, yan. Siyempre, after elementary education, the next one is secondary education. So, pag sinabi naman nating secondary education, okay, public schools and private schools is concerned primarily with continuing basic education of the elementary level. Kumbaga, kung ano daw yung napag-aralan nung elementary, kailangan na supported kung ano din yung mapag-aaralan doon sa secondary or doon sa high school, 'di ba? Kung mapapansin nyo, pagdating sa elementary, tuturuan kayo magbilang. Pagdating sa high school, mga ano na dyan, algebra, may mga fractions na, 'di ba? May level up kasi supported 'yun kung ano yung napag-aralan nyo nung elementary kayo. And also class dito sa secondary. Ma'am, compulsory pa rin ba 'to? Pagdating dito class sa secondary, it is not compulsory na. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, 'di ba, yung mga lola or mga lolo nyo pag in-interview, ano po natapos nyo? Elementary. Bakit hindi na sila nakapag-high school? 'Di ba? Kasi pagdating sa high school, hindi na inuobliga. Kasi before, kapag nag-high school ka, ibig sabihin may pera. May pera kayo, ganon. So, ngayon kasi, 'di ba, everybody can be or may opportunity para sa secondary level. Okay? So, aside from that class, when we say secondary education, ayan, continuing basic education from the elementary level elementary level to 4 years of junior high school and 2 years of senior high school. So, 'di ba, dito sa secondary education, nabibuild na din dyan yung skills na meron kayo. 'Di ba? Sa TLE pa lang sobrang dami ng mga pwede nyong matutunan. And of course, sa iba't ibang mga subject pa. Pero dito, supported to kung ano yung napag-aralan nyo no elementary. Okay? So, last one, under formal education. And last one is, what is that? Okay, the tertiary education. Okay, sa tertiary education naman, it is an institution of higher education may be classified as either public or private college or university, and public institution of higher education may further be subdivided into two types: the state universities and colleges and local colleges and universities. So we will discuss ano nga ba pinagkaiba nito, lalo na yung mga magka-college dyan. Ano nga ba yung pinagkaiba ng state universities sa colleges and local colleges and universities. So let us define for the tertiary education. Class, tandaan nyo kapag sa tertiary, ang under na to ng CHED. Okay, CHED is, sige, kailangan alam nyo na yan, ha? Okay. So, next, tertiary, ayan. Pag sinabi nating tertiary, it is offered by private and public school. Okay? Colleges and university, most higher education institution offer 4-year degree or program with 2 semester per year. Okay? So, that is under the CHED ordered. Okay? So, ayan ha. Ano nga ba yung CHED? Nandito na. Okay? When we say CHED, Commission of Higher Education. Ayan. So, pag ito palang mga ano na to, mga universities na to, kailangan talaga is nire-regulate or kailangan monitor din ng CHED. Okay? So, colleges typically offer one or more specialized. Ito ha, di-discuss na natin kung ano nga ba yung mga pinagkaiba niya. Pag sinabi natin, colleges typically offer one or more specialized program, while universities must offer at least
8 or more different undergraduate degree programs in a wide array of subjects and at least 2 or more graduate programs. So, ayun yung pinagkaiba nila. So, pag sinabi pala natin colleges, mas konti lang yung mga offers. Okay? Mas konti lang yung mga ano nila, yung mga courses. Okay? So, let's say AMA College or STI, mga ganyan. So, nagpo-focus lang sila, let's say sa IT, tas may iba't ibang course about IT. Ayan, that's colleges. Okay? Pero pag sinabi pala nating universities, mas maraming ino-offer na mga courses. Okay? So, naintindihan yung pinagkaiba ng colleges, the typically colleges and the universities. Pag sinabi na natin universities, maraming offer na courses. Are we clear? Sige, mag-yes na kayo dyan. Okay, so clear tayo dun ha. So, that's it. So, again, what are the three? What are the three under formal? The elementary. So, sa elementary, that is, don't forget, compulsory. Okay, sa secondary, anong meron dyan? Kailangan supported kung ano yung napag-aralan sa elementary. Okay, that is secondary. The next one is tertiary. Okay? So, may dalawang tinatawag tayo dyan, the colleges and the universities. So, again, ano nga sino ang may under ng tertiary level? The CHED. CHED, which means Commission of Higher Education. Okay? Again, pag sinabi natin colleges, offer one or more specialized program. Pag universities, at least 8 or more different undergraduate degree. Okay? So, may mga universities na dapat nag-o-offer din ng mga master's degree, doctors, and so on and so forth. Okay? So, PLMAR, we can consider it as colleges or yung yung hindi sa senior high. PLMAR, it is a university or college. Colleges lang, local lang. Okay, we can consider also PLMAR as university. Okay, pamantasan, diba? Alright, so number 2, next is non-formal education. So, kung meron tayong formal education, meron naman tayong non-formal education. So, ano naman kayang meron dito sa non-formal education? So, non-formal education. So, ano kayang meron dito? So, sabi dito, non-formal education. It refers to any organized educational activity outside the established formal system to provide selected types of learning to a segment of the population. So, ito mga non-formal education class, it is an organized educational activity that takes place outside a formal setup. It has no age limit. Even adults and out-of-school youth can take part in a non-formal education program. So, ganito class, no? Pag sinabi naman natin non-formal education, okay? So, sa non-formal education, ito yung mga yung program ng, let's say, ng government na nag-o-offer hindi lang para sa mga nag-aaral, ganyan, para din sa mga gustong ma-boost yung mga skills nila. Okay? So, dito class sa non-formal education, ayan, according to Philip Combs, okay, a concept non-formal education emerged through response work-based education identified. So, class kasi dito, sasabi ko nga, hindi lang para makapag-aral. So, ma'am, in what way? Bakit parang hindi lang basta makapag-aral? Okay? So, kasi dito, class, sa non-formal, ang mas pinagpo-focusan nito ay yung skills. Okay? Not just only in academically, but also to boost their skills and knowledge as well as the knowledge. Okay? So, sabi nga dito, di ba, enables a student to learn, to learn skills and knowledge through structured learning experiences. A student learn his or her values, principles, beliefs, undergoes lifelong learning. So, the best example here is the vocational education. Tulad na lamang ng, yung vocational education natin dito.
Yes, that TESDA. Okay? So again, kapag sinabi nating non-formal education, hindi required dito na basta makapag-elementary ka, makapag-high school ka, may college ka, basta vocational education, ibig sabihin kapag may gusto kang, may forte kang gusto na pag-aralan, dyan yan sa TESDA. No, dyan yan sa vocational education. And that's what we call non-formal education. Okay? Halimbawa si Jessica ay gustong pumasok or gustong magtrabaho sa mga nagmamassage. Okay? Sa massage therapy, ganyan. So, si Jessica, instead na mag-aral siya ng 4 years, kasi hindi naman siya, let's say, nakatapos ng high school, and wala din siyang pang-college. Okay? So, instead na matake ngayon as a bachelor's degree, ang gagawin ni Jessica ay magte-take na lang ng TESDA. Okay? So, may TESDA, depende yan. Meron niyang, sabi nga dito, it depends merong few weeks, few months, or 2 years at least para makakuha sila ng diploma or certificate. So, ibig sabihin, ma'am, kahit ba hindi na mag 4-year graduate si 4-year course si Jessica, pwede na siyang makakuha ng diploma or ng certificate. Yes, certified na siya na masahista. Okay? So ayun yung ino-offer ng government ng Pilipinas para sa mga gustong magtrabaho or sa mga may skills at para magamit nila yung skills nila kahit hindi sila college graduate. Okay? So iba pa pero class ha, iba pa rin yung degree. Okay? So iba rin yung degree which is sa college, iba din yung sa dito sa tinatawag nating vocational. Okay? Ma'am, this is a question. Ma'am, pwede po ba kaming mag-take ng vocational kahit education kahit na college degree kami? Or kahit na hindi pa kami, or kahit na natapos na namin yung tertiary level? Yes, pwedeng-pwede pa rin. Again, depende sa skills na meron kayo. Pwedeng-pwede pa rin. Okay, that's what we call non-formal education. Again, pag non-formal education, it doesn't matter kung tapos ka sa kolehiyo, tapos ka sa elementarya, or kung ano. Pero of course, di ba, may mga vocational pa rin na kino-consider na dapat may ganito ka, requirements para bago ka makapasok doon. Pero mas maluwag, okay, pagdating dito sa TESDA. Clear tayo? Pa-thumbs up. Okay. So, next one. Ayan. Dito naman tayo sa informal education. Ano yung number one? Formal. Number two, non-formal, ma'am. Ano naman pinagkaiba netong informal education? Class, pag sinabi naman natin informal education, it is the alternative learning opportunities. Again, informal education at alternative learning opportunities. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga may kailangan. Okay? Or kinakailangan ng mga nasa edad na pero gusto pa rin mag-aral. Ayan. Okay? Kaya nga sinabi, ma'am, bakit dito 15 years old and above lang? Kasi nga, class, compulsory ang elementary. Okay? So, ang elementary level hanggang 12, hanggang 13, I guess. Diba? May elementary. So, sinasabi dito na pagdating dito sa informal education, kailangan din na nakapag-elementary ka. Okay? So, sabi dito, the primary objective is to provide literacy programs to eradicate illiteracy. Okay? The best example here, ano yung program na meron tayo dito? Yung tinatawag nating ALS or Alternative Learning System. So, merong mga estudyante dito na nakapag-take na ng ALS or may certificate ng ALS, di ba? So, malaking tulong yung ALS lalo na sa mga estudyante. Let's say, nag-stop siya kasi financial problem, ganyan. Tapos gusto niya ulit mag-aral, pero hindi naswak yung edad niya doon sa gusto niyang pasukan. Let's say 15 years old, or 20 years old, tas high school pa lang siya. So, pwede siyang mag-take ng ALS. Ibig sabihin, magle-level up yung
yung papasukan niyang yung papasukan niyang grade. Okay? Let's say from grade 7, pag nag-take siya ng ALS, pwede na siyang graduate ng high school, may certificate na siya, mga ganyan, 'di ba? So, meron dito mga ALS graduate. So, pag sinabi natin ALS, nag-take sila na or may pinasukan sila na klase, and then pag nakapasa sila, graduate na sila or may makatanggap na sila doon ng certificate. Okay? So, another example that, aside from ALS, meron din tayong tinatawag na special education. Okay? So, special education naman, it refers to education of persons who are physically or mentally emotionally. So, ito yung tinatawag nating SPED. Okay? Aims to develop the maximum potential of the child. Ma'am, bakit kasama to sa informal education? Class sa informal education, again, ito yung mga pang-alternative. Of course, yung mga students with special needs, okay? So, kinakailangan din nilang makapag-aral. So, ito yung mga ino-offer para naman sa kanila. So, may nagtanong naman, ma'am, bakit naman may mga students with special needs and yet nasa normal school pa rin sila? So, this is the answer, class. Inalaw na yan ng government natin para mas ma-feel ng mga estudyanteng with special needs that they are part of normal students. Okay? So, may na-interview kami niyan sa public school. Sabi namin, may mga students po ba kayo na with special needs, ganyan. So sabi nila, naka-merge na yung mga students na yan dito sa sa mga normal students for them to feel that they are part of normal, 'di ba? Hindi nila maisip na special ako or ay ganito ako, ganyan. So that is one of the reasons. So class, etong mga school na nag-o-offer, 'di ba? May mga public school na rin na nag-o-offer neto na SPED school. Ito din yung way bakit alternative siya, no? Ito din yung way para ma-boost yung mga skills na meron sila talaga. 'Di ba? Lately lang may napanood talaga ako na siya with Down syndrome pero sobrang galing sa skating. Talagang sobrang nakakamangha. So, ayan yung mga school na nag-o-offer para at least, 'di ba, para doon sila yung mas kailangan nila is mapakita nila and as well as kung saan sila magaling is ma-showcase nila, 'di ba? So napakahalaga niyan din lalo na sa Pilipinas na nag-o-offer din ng mga ganyan. Alright, so again, what are the three? The first one, formal. Second one, non-formal. And lastly, informal. Okay, so ayan. Ano ba yung pinagkaiba ng formal and non-formal? Class, pag sinabi nating non-formal, structured and progressive schooling, ibig sabihin standard from elementary to tertiary. So, dito class sa formal, uniformity, organized, and subject-oriented, may curriculum na sinusunod or classroom setting. And of course, sabi ko nga sa inyo, elementary is compulsory. When we say non-formal naman, it is about life skills, social-cultural, flexible, diba? Yung mga adult learner na gusto pang mag-aral and out-of-school learner na gusto pang makapag-aral. So, that is under non-formal. So, additional class, bakit ma'am part dito yung mga adult learner? So, ayun nga, yung mga may edad na gusto pang aral. So, class, eto, I just want to share this. Naalala ko yung classmate ko before, no? May 5 kids na siya, tapos nag-range ng 30s to 40s na yung age niya, pero grabe yung opportunity niya na makapag-aral talaga, pinush niya talaga, and graduate siya with Latin honors, no? So, doon ko nakita na grabe, kapag gusto mo talaga mag-aral, age is just a numbers, no? Talagang nakikipagsabayan siya. Kaya kayo, hanggat may opportunity kayo na mag-aral kayo ng mag-aral kasi may mga kabataan na wala silang kakayahan na makapag-aral, 'di ba? So that is a opportunity for you. Kaya lagi ko nga sinasabi na lagi niyong galingan sa lahat ng gagawin niyo, lalo na sa pag-aaral.
Okay? So, here's the question. What are the types of education? So, again, nasabi na natin yan. The formal, non-formal, and informal. And now, let us proceed to the functions of education in the society. So, ano nga ba yung main role ng education sa society natin? Okay? So, according British sociologist Herbert Spencer explains functions are important to be performed as they make the society as a whole. If each function is working well, society attains progress. He lays down the functions of education as follows. So, ibig sabihin, napakahalaga pala talaga ng role ng education when it comes to society. Kasi, sa education, of course, dito, di ba, mamomold yung mga professionals, okay? Dito, mas magiging maalam ang mga mamamayan sa ganitong paraan, sa iba't ibang paraan para mas ma-develop, para mas mag-function ng mas maayos ang isang society. Ano sa nakikita nyo, 'di ba? Kapag bumababa yung rate ng mga edukadong tao sa isang bansa, 'di ba? Sobrang naaapektuhan yung isang bansa, particularly the economy. Okay, 'di ba? Kapag maraming mga kahit nga trabaho kahit maraming mga walang trabaho, ganyan, and of course yung mga hindi nakakapag-aral. Okay? So nagre-reflect 'yun sa isang bansa. Okay? So, society attains progress. So, nakikita natin talaga yung progress ng isang bansa kapag maraming mga professionals. 'Di ba? Kung napapansin nyo na lang, klase, sa Japan. 'Di ba? Sa Japan, hindi naman not literally nagpo-focus sila sa mga businesses. 'Di ba? Ang Japan talaga, ang talagang tinitignan nila, nilook forward nila is makapag-produce sila ng maraming professionals. Kaya nga maraming mga workaholic dun Kasi talagang mga professionals, mga tao dun. And makikita nyo naman, di ba, na talagang gumanda ang Japan. Maraming mga scientist, maraming mga edukado. Okay? So, that's the best example. And additional class, marami din namang mga job opportunities talaga sa Japan. Aside from that, may mga nagtatanong, ma'am, ano ba dapat? Diploma o, ang tawag dito, diploma o diskarte. 'Di ba? Kung titignan mo sa buhay ngayon, 'di ba? Yung iba talagang pinaglalaban, diploma dapat. Yung iba naman, diskarte. Di ka mabubuhay nang wala kang diskarte. Kung titignan mo talaga, class, kailangan talaga both. Okay? So, kailangan both kung gaano ka kagaling. Pagdating sa academic, kailangan madiskarte ka rin sa tunay na buhay. Okay? So, lagi nga sinasabi nung senior high school teacher ko, sabi niya sa amin, na kapag kayo nakagraduate ng 4-year course, okay? So, expect nyo na makakakuha kayo ng magagandang trabaho dito sa Pilipinas. Because that is the standard of the Philippines, diploma. Diba? Lalo na kung titingnan natin ang Pilipinas, talagang diploma yan. And of course, napakalaga din ng diskarte, 'di ba? Lalo na sa mga nagbe-business, sa mga kumakayod sa buhay, talagang iba't ibang diskarte. Kahit nga yung mga professionals na yan diskarte pa rin yung puhunan yan, 'di ba? So makikita talaga natin to. It is not about uh, diploma only, diskarte only. Okay? Kailangan both nagpa-function. Okay? Para maganda din yung magiging function ng isang bansa. Alright? So, clear tayo dun ha. Ang mga nag-ano, kailangan both. Okay? Diploma at diskarte. Okay? So, wag na natin yung pagtalu-talunan, pag-isip-isipan dahil lahat ng yan ay kinakailangan sa education. Alright? Lahat yan ay magpo-fall lang sa education. Of course, ang diploma under education, ang diskarte, 'di ba? Kahit gaano ka ka-diskarte, kung hindi ka maalam sa mga ganito, sa iba't ibang bagay, part pa rin yan ng education. Kailangan pa rin pag-aralan.
So, ano nga ba yung mga functions of education in the society? The first one is productive citizens. So, dito naman class sa productive citizens, kailangan talaga ang mga mamamayan ay may ginagawa para sa kanyang bansa. 'Di ba? Because education system enables citizens to be productive members of a society as they are equipped with knowledge and skills that could contribute to the development of the society. And this promotes greater awareness of his or her society, encourage vigilance and participation. Kailangan, sinasabi nga natin, na ang mga mamamayan dapat hindi maging batugan sa sarili niyang bansa. Sorry for the word, pero ayun yung narinig ko lately na kailangan hindi magiging batugan ang isang mamamayan, 'di ba? Dapat may gagawin ka para sa ikakaganda rin ng bansa mo, 'di ba? O sa kakaganda ng pamilya mo. Of course, parte ng ng bansa ang pamilya, 'di ba? So, kailangan you are doing something good. Okay? Hindi ko sinasabi na dapat ganito ang standard, dapat ganyan. Pero ikaw as a Filipino, ano ba yung magagawa mo? Okay? Dito pa nga lang sa kumbaga sa nangyayari ngayon. Okay? Ano ba? Yan, next slide natin. Ano ba yung account din sinabi, 'di ba? Accountable tayo sa nangyayari. So, ngayon pa lang sobrang init na, 'di ba? Kung mapapansin niyo dahil sa ginawa ng mga tao, pumutol ng mga puno and so on and so forth na naging cause ng global warming, ng iba't ibang mga naging dahilan kaya nararanasan natin na yung ganitong init kasi nga accountable tayo, 'di ba? Kailangan nga sa productive citizenry, kailangan may gagawin kang something good for your country, 'di ba? Kaya nga sabi sa lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo pero wala ka naman ginagawa para sa ikabubuti nito. 'Di ba? What's the sense? So, ayun, kailangan maging accountable tayo sa mga nangyayari ngayon kahit naman dito sa sobrang init ng panahon. So, accountable pa rin tayo dyan. Kaya kailangan alagaan na natin ang ating kalikasan. Diba? So, ano ba yung magagawa natin for our environment and for our country, for our families? Okay? So, next, function. First one is productive citizenry. Secondly is self-actualization. So, ayan. Sabi dito, self-actualization can be achieved through lifelong learning or education. It is the realization of one's full potential. Individuals who experience intense joy and amazement are said to be self-actualized. Yan. Sabi nga dito, the education develops one's sense of self as a huge part of the discovery process of oneself. Education encourages having the vision become self-actualized. So, ano nga ba itong self-actualized? No? Bakit nga ba part to ng faction? One of the factions, no? So, sabi dito, according to Abraham Maslow, class, tandaan nyo ha. Ito yung mga bagay na dapat nyo tandaan at talagang dapat tandaan nyo. So, according to Abraham Maslow, okay, so self-actualization is the highest forms of human needs. So, ibig sabihin, part siya ng hierarchy of needs. Okay? It was defined as to become more and more what one is to become everything that one is capable becoming. So, this is the hierarchy of needs. So, sa baba, kung mapapansin nyo, sociological needs. Okay? So, sociological needs, these are the biological requirements for human survival. Para makapag-survive siya, ito yung mga kailangan niya. Diba? Pagkain, shelter, clothing, warmth, sleep. Okay? These are not satisfied the human body. Okay? But it cannot function optimally. So, ibig sabihin, class, ang tawag dito ay physiological needs. Yung mga bagay para makasurvive ang isang tao. Okay? So, next level tayo. Next is safety needs. So, pag sinabi naman nating safety needs, class is about protections from elements or security, order, law, stability, freedom, okay?
freedom from fear, and so on and so forth. And that is the second row or the second hierarchy, the safety needs. Ayan. Next is, yan, part pala din to ng needs. Yung love and belongingness needs. Okay? So, the need for interpersonal relationships motivates behaviors. Okay? So, alimbawa dito, yung friendships, yung intimacy, yung trust, yung acceptance, yung receiving and giving affection, and yung love, di ba? Yung affiliating, yung being part of the group, yung family, yung work, and so on and so forth. And that's part of the needs of the human, the love and belongingness. Okay? Next hierarchy. Yan. Esteem needs. Prestigates and feeling of accomplishment. Dito naman sa esteem needs, sabi ni Maslow dito, meron daw tong two categories. The first one is esteem for oneself. Pag sinabi natin esteem for oneself, it is about dignity, reputation, dignity, achievement, mastery, and independence. And desire for, ayun nga sinabi ko kanina, reputation or respect from others. Tawag natin doon, esteem for oneself. The second one is the desire for reputation. Again. The first one is esteem for oneself. The second one is the desire for reputation. Yung status, yung prestige, and so on and so forth. So, dito pala class sa esteem needs, Maslow indicates the need for respect or for the reputation. Okay? Yung pang sarili mo, emotionally. Okay? Ano yung mararamdaman ng isang tao emotionally? Yung feelings, yung mga accomplishments, yung mga nasasabi din sa'yo, diba? That's part of esteem needs. So, ayan. Ito daw yung pinakakailangan. Okay? Self-actualization. Pag sinabi pala nating self-actualization needs, realizing personal potential or self-fulfillment, something seeking personal growth, and peak experience. Yan, dito naman class sa self-actualization, yung something na mapupulfill mo yung pangangailangan mo as a person. Okay? Kumbaga, yung mga bagay na matutuwa ka kapag na-achieve mo, okay? Yung something na mag-grow ka, okay? Yung mga experiences mo, that's self-actualization, yung actual na nangyayari sa'yo na makakatulong sa'yo personally. Okay? That's self-actualization. Okay? Yan. Pero sabi dito, ito na daw yung updated hierarchy of needs. Naloka ko. Kasi, nakita ko lang ito sa Facebook. No? Ang ano na daw, ang nasa pinaka medyo kailangan. Yan. Aircon. Diba? Pero part na talaga daw yan ng pangailangan. Kasi nga, sobrang init. So, second is tubig. Then, payong. Then, sunscreen. Talaga naman. Kasi naman ang gumawa nito. Ito na daw yung bagong updated. Pero hindi na kayo Maslow. No? Sa tandaan nyo ha, si Abraham Maslow, siya ang gumawa or siya ang nag-invent ng hierarchy of needs. Okay, so we're almost done. So next, so what are the primary functions? Ano nga ba yung primary functions ng education when it comes to society? Okay, so sabi nga dito, teaching basic skills such as reading, writing, arithmetic, 'di ba? Kahit magaling ka sa iba't ibang bagay, but kung hindi naman ito madi-discover through your skills, through education, is baliwala lang din to. Okay? Kaya nga through education is madi-discover yung mga kakayahan mo, 'di ba? So saan 'yon? Sa non-formal and also sa informal, 'di ba? So, mga opportunities, sabi ko nga sa inyo kanina, pag may opportunity mag-aral kayo, class. Okay? So, lalo na sa atin ngayon, talagang hindi lahat sa Pilipinas may opportunity makapag-aral. Pero, isa sa nagsabi sa akin, yung mga elder siya, sabi sa akin, dapat yung mga bata daw na nakikita natin sa
na namamalimos, dapat daw, hindi natin sila binibigyan ng pera. Dapat daw, pagkain. That's very good. Pero pag pera daw, wag. Kasi kapag pera daw, ah, that is one of the ways para ma-encourage sila na mamalimos at hindi na mag-aral. Kumbaga, dito na, kahit pala di ako mag-aral eh, kikita na pala ako dito, di ba? Kaya ko naman kumita, kaya ko naman, lalo na yung may na-interview, magkano yung kinikita mo sa isang araw, 1,000 daw, ganyan, di ba? Oo, kaya daw magtatambol-tambol na lang daw yung ibang kabataan ngayon. So, which is nakikita natin, di ba? Kaya nadi-discourage sila lalo na mag-aral. Kasi nga, maraming mga taong naawa, that's normal, lalo na pag Filipino, di ba? Naawa, yun. Pero better, I encourage yung class na pagkain na lang. Okay? So, pero kung talagang sobrang nakakaawa, talagang nakita mo talaga, so kung ano yung nasa puso mo, di ba? Hindi ko naman sinasabing maging madamot kayo. Pero what I mean is, ayun daw yung isa sa paraan para ma-encourage lalo silang hindi mag-aral, which is nakakalungkot, di ba? Kasi karapatan din nila yon. And dito na tayo papasok sa human right. Ito yung sinabi ng UNESCO. Diba? UNESCO na mismo nagsabi na ang mga kabataan or regardless of race, gender, conditions in life, may karapatan kang mag-aral. Okay, tandaan nyo yan ha. According to UNESCO or United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, kailangan may karapatan ka. That is part of your human right na mag-aral. Okay? So, karapatan mo yan. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, nag-aaral ka, karapatan mo yan. Okay? So, kung sino man ang gustong magtanggal ng karapatan mo para mag-aral, okay, pwede silang kasuhan dahil nasa batas yan. According to the Education as a Human Rights in the Philippines, in 1987 Philippines Constitution, is stated in Article 14, Section 1, that the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make such education accessible to all. Okay? Clear tayo dun ha? Accessible to all. So, regardless kung ilang taon ka na, kung anong katayuan mo sa buhay, kung anong itsura, kung anong dapat makonsider, regardless. Okay? Dahil karapatan mong mag-aral. And the Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to education. Okay? You have a freedom and it is compulsory at least in the primary level. Okay? So, it is it is compulsory. Okay, so that's it. Diba? We're done. So, now let's have the quick assessment lang to sa mga napag-aralan natin or na-discuss ko. The first one, ayan, assessment lang to ha, true or false lang. So, kahit nasa bahay lang kayo, pwede nyo itong sagutan. So, number 1, Mary is in her 7th grade at attends classes daily and works hard to get good grades. Is in her 8 subjects. This situation falls under formal education. Formal kaya yun? Answer is yes, that is true. Bakit? Bakit? Kasi nga, nasa grade 7. So, ibig sabihin, under siya ng standard education. Pag sinabi natin standard education, that is formal education. Very good. So, next, vocational education refers to any educational activity which is not structured and takes place outside the formal system. So, is it true or false? The answer is false. Bakit? Outside the formal system. Is it formal system? The answer is informal. So next, productive citizenry refers to the idea that a person can create opportunities to become productive. Yes, diba? Obviously, to become productive, sa productive citizenry, that is true. Okay, we're almost done. So number 4, education is basic human right. But due to pandemic, we need to stop learning. We need to stop learning because of pandemic. Sabi nga, regardless kung ano nangyayari, regardless kung anong um,
kung ano yung maging possible na mangyari pa sa mga susunod. Regardless, kailangan continuous kang nag-aaral. So that is false. Kaya nga 'di ba kahit na pandemic, kailangan pa rin maging flexible. Kaya mo tayo sobrang init. Kailangan. Okay? So, last one. Self-actualization also means a desire for self-fulfillment. Yan, 'di ba? Ano yan, talagang nasa taas na hierarchy of needs to achieve your dreams and aspirations. Yan nga, sabi ko sa inyo, something na maa-achieve mo. Of course, that is true. Okay, so that's it. That's all for today. Thank you so much for watching. Thank you so much, everyone. So, stay hydrated. But before that, diba, dito natin malalaman kung talagang tatapusin ang video na to. So, ganito ha, kung ikaw na nanonood ngayon, alright, wag mong sasabihin sa kahit sinong classmate, kahit boyfriend, best friend, girlfriend mo pa yan, nakaklase mo, bawal sabihin na meron tayong assignment. Kailangan nilang tapusin ang video na ito para malaman nila. Okay? So, assignment or it's part of your written work in one whole sheet of paper. Screenshot nyo na yan ha. Screenshot. So, kailangan sagutan at bibigay sa akin yan pag nag-face-to-face class na tayo. Okay? So, to be announced kung kailan pa naman mag-face-to-face. So, you'll never know. Pero pag nag-face-to-face tayo, pwede nyo na yung ipasa sa akin. Okay? So, sagutan niyan sa one whole sheet of paper. Yellow paper. So, that's it for today. Again, stay hydrated, everyone. God bless you. Bye!